Manuel TV. You again. Galit na tanong ni Grace habang naglalakad papasok. Nang makita niya si Diana na naglalakad sa corridors na mukhang nag-aalala, alam niyang may nangyari. At nang subukang pigilan siya ni Diana na pumasok, nakumbinsi siyang may problema talaga. Hindi niya pinansin ang mga beeping machine habang pinandilatan niya ang matangkad na hunk sa harap niya. Pumasok si Diana. "Tita Grace, I'm so sorry." Humihikbi niyang sabi. Itinaas ni Grace ang kanyang mga kamay para patahimikin siya. "How could you, Diana? This man is the cause of my daughter's predicament, yet you let him approach to her. The hell, Diana? Don't you care for your friend? Don't you?" Malapit nang hilahin ni Grace ang kanyang buhok nang lumingon siya at nakita niyang gumagalaw ang mga daliri ni Irish. "See? Tingnan mo kung ano ang ginawa niya sa kaibigan mo. Tumawag ka ng doktor. Now," sabi ni Grace, pero palusot lang iyon para itaboy ang dalaga bago niya isuka ang mga salitang sabik na sabihin kay Alexander. May mga emergency button sa kwarto pero kailangan niyang makausap ang lalaking ito mag-isa. Nang makalabas si Diana, sumandal siya sa pinto at inilagay ang kamay sa dibdib niya. Hindi naman para mag-eavesdrop, gusto lang niyang pakalmahin ang sarili pero itinapat niya ang mga palad niya sa bibig nang marinig ang boses ni Grace. Samantala, pabalik sa silid, tiningnan ni Grace si Alexander mula ulo hanggang paa at likod, sa masamang paraan at bago pa niya mapigilan ang sarili, isang malakas na sampal ang ibinigay niya rito. Hindi naman nabigla si Alexander, actually, nakita niyang paparating iyon. Alam niyang karapat dapat siya at marami pang iba. "You bastard, moron, asshole, ang lakas ng loob mong ipakita ang karumal-dumal mong mukha dito pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa anak ko." Alexander was actually holding himself. Hindi niya ginustong mangyari ito kay Irish. Siya lang ang nakakapaglabas ng makataong bahagi niya. Siya lang ang makapagbibigay sa kanya ng kapayapaang hinahangad ng kanyang puso. "Ma'am Grace, kailangan mong malaman na hindi ko ginustong mangyari ito. It doesn't matter, Mr. Mafia Man. It doesn't freaking matter. Sa ngayon, sasabihin ko sa iyo ito minsan lang. Aalis ka na. Umalis ka na. Tatawagan ko ang mga abogado ko at magkakaroon ng restraining order. Ipapadala sa iyong bahay bukas ng umaga. Hindi ko nais na makita ka malapit sa aking anak sa lalaking nanakit sa kanyang nag-iisang anak. Maaring mas mayaman ka kaysa sa akin, ngunit hindi ako makakapigil sa pag-aaway sa iyo kung ipapakita mo ang iyong mukha sa aking anak." Sabi ni Grace habang nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang makitang naghihirap ang kanyang anak ay mas malala pa kaysa noong namatay ang kanyang mahal na asawa. "Mr. Romano, sabi ko ngayon." Nadudurog ang puso ni Alexander. Ito ang parehong bagay na nangyari noong namatay si Katrina. Ang kanyang mga magulang ay hindi kailanman naaprubahan sa kanya sa unang lugar at kapag ang kanilang anak na babae ay namatay, sila ay kinasusuklaman siya. Tinawag siyang monster. Tinawag siyang devil. Tinawag siyang halimaw. Bakit kailangan pang mangyari sa kanya ito? Bakit kailangan niyang mag-suffer ng sobrang sakit? Una ay ang kanyang ina. Napanood niya ang kanyang ama na pinatay siya noong bata pa siya. Pagkatapos ay dumating si Katrina at ipinakita sa kanya ang labis na pag-ibig na hindi niya hinihiling. Binigyan pa niya ito ng sanggol. At muli, pinatay siya ni Leo. Hindi niya nagawang buhatin ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. At ngayon, nang maramdaman niyang mahal siya ng anghel na nakaharap sa kanya, isa na namang trahedya ang kinailangan niyang mangyari. At sa harapan niya mismo, sinasabi sa kanya ng kanyang ina na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal ng kanyang anak. Ano nga ba ang ginawa niya para maranasan ang napakaraming trahedya sa kanyang buhay? Muli niyang tinignan ang katawan ni Irish, tumutunog pa rin ang mga makina at gumagalaw pa rin ang mga daliri nito. Hindi niya pinansin ang titig ng kanyang ina at naglakad patungo sa kanyang kama. Tiningnan niya ang magandang mukha nito at bumulong. "I'll come back for you, princess. No one would stop me. I promise you that." Tapos niyuko niya ang ulo niya at naglakad palayo. Pagkalabas niya ng kwarto ay nagmamadaling pumasok ang doktor at mga nurse. Huminto siya kay Diana. "Take care of my girl, will you?" Nakita ni Diana ang pagmamahal sa kanyang mga mata. Narinig niya ang lahat ng sinabi sa kanya ni Tita Grace bago siya nagmadaling pumunta sa nurse's station. Sumama ang loob niya sa lalaking nakatayo sa harapan niya. Inakala ng lahat na siya ay isang malamig na halimaw na walang puso, kasama na ang kanyang sarili. Pero iba ang iniisip ni Irish. At ngayon, nakatingin sa mga mata nito, nakita rin niyang isa lang itong lalaking nangangailangan ng labis na pagmamahal. Hindi niya napigilan ang sarili habang naglalakad palapit sa kanya at niyakap siya habang may ilang luhang kumawala sa mga mata niya. "I will, sir. I promise you that. Ingatan mo rin ang sarili mo, dahil alam kong mahal na mahal ka ng best friend ko at ayaw niyang may mangyari sa iyo."
Sinabi niya sa kanya bago humiwalay, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang mga kamay. I'm sorry sa pagyakap sa'yo. Humingi siya ng tawad. Kung tutusin, isa pa siyang mafia boss. Malungkot siyang natawa sa mga kalokohang naiisip. Inilabas ni Alexander ang kanyang nakahanda ng panyo at iniabot sa kanya. It's nothing, Diana. Pupunta lang ako ngayon. Sabi niya at tumalikod, naglakad sa aisle. Pinunasan niya ang kanyang luha. Siguro, kailangan lang niyang gawin ang isang bagay para sa kanyang kaibigan at sa lalaking ito. Nagkaroon ng chemistry sa pagitan nila, kahit ang pinakabobo na tao ay nakikita iyon. Itinulak niya ang pag-iisip sa likod ng kanyang isip at pumasok sa silid, na nakatayo sa malayo kay Tita Grace. Hindi pa siya handa sa isang pag-alitan ngayon. Tahimik siyang nakatayo habang pinagmamasdan ng mga doktor. Nanalangin siya na magising ang matalik niyang kaibigan. Nagnakaw siya ng silip kay Tita Grace, at nadurog din ang puso niya. Siya ay isang mabait na babae na nagmamahal sa kanyang anak na babae nang walang pasubali. At ngayon, sobrang nasaktan siya. Nawala ang pag-iisip niya nang marinig ang boses ng doktor. It's a New Year's miracle. Miss Miller is awake. Hindi maipaliwanag ang ginhawang bumalot sa kanyang katawan. Agad siyang napatingin sa bubong. Alam kong ikaw iyon, Panginoon. And at the back of mind, alam din niyang dahil ito kay Alexander. Nalaman lang niya. Ang doktor ay patuloy na nagsasabi ng ilang mga bagay ngunit siya ay masyadong nasasabik na maunawaan. Nasa tabi na ng higaan ng kanyang anak si Tita Grace, nakayakap sa kanya. Easy there madam, we'll just run a series of tests to be sure she's fine. Nilingon niya ang isa sa nurse at may sinulat sa clipboard niya. Tapos lumingon sa isa, bigyan mo siya ng tubig ngayon. Patuloy ang pag-agos ng luha sa pisngi ni Grace. Sa wakas, gising na ang kanyang anak. Isang araw bago ang bagong taon. Sinagot ang kanyang panalangin. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Irish ngunit napapikit dahil sa maliwanag na ilaw. Ang doktor ay nagutos na patayin ang mga ilaw sa kwarto at isarado ang mga kurtina. Nagsalita ang doktor sa pagkakataong ito. Irish honey, subukan mong buksan muli ang iyong mga mata. Pinagmasdan niya ang dalaga na sumusubok hanggang sa maimulat nito ang kanyang mga mata. Duguan sila. Inutusan niya ang nurse na painumin siya ng tubig dahil baka masyadong tuyo ang lalamunan nito. Muli siyang hinila ni Grace sa yakap. Baby ko, I missed you so much honey. I'm so glad nagising ka na. My baby girl. Umiiyak siya habang patuloy ang paghalik niya sa buong mukha ni Irish ngunit humiwalay sa kanya ang kanyang anak. Naguguluhan siya. Wala pa ring maproseso ang isip ni Irish. Sino ang mga taong ito? Nasaan siya? Sino yung babaeng tumawag ng baby? Who are you? Bumagsak ang puso ng lahat. Ano ang nangyayari? Si Grace na isang nurse ay nagdadasal ng husto sa sandaling ito na hindi dapat ito ang iniisip niya. I'm your mother, sweetheart. Hindi mo ba naaalala? No, hindi kita kilala. Umalis ka na, sigaw ni Irish. Ngunit muli siyang hinila ng kanyang ina sa isang yakap, determinadong ipadama sa kanyang anak ang pagkakatali. It's me Kate. It's me, mommy. Napailing na lang ang kawawang babae at itinulak ang babae palayo. Sobrang bilis ng kabog ng ulo niya, ang sakit ng katawan niya. Umalis ka na, you should just leave me alone. Go. Iyak nang iyak si Irish this time. Lahat sila ay pinagkakaguluhan siya. Wala nang mas masahol pa kaysa marinig na tinatanggihan ka ng iyong anak. Nakatayo doon si Diana na walang salita. Hindi naman pwedeng magka-amnesia ang kaibigan niya diba? Sumenyas ang doktor na lahat ay lumabas ng kwarto, maliban kay Grace syempre. Sa opisina ko tayo mag-usap, ma'am. No, doctor. You have to do something. Ang anak ko ay hindi maaaring mawalan ng memorya. Umiiyak si Grace habang hawak ang kamay ng doktor. Hindi alam ng doktor kung ano ang sasabihin muli. Epekto ng post-traumatic stress disorder na pinagdaanan niya. Grabe Grace, but on the bright side, it's treatable. Nakuha nito ang atensyon ni Grace. Do anything to treat my little girl. Babayaran kita. My child can't suffer that way. Please. Ipinaliwanag pa ng doktor kung paano maaaring magdulot ng insomnia, nakakatakot na bangungot, pagkalimot, at marami pang iba ang post-traumatic stress disorder. Pagkatapos ay iminungkahi niya na si Irish ay dalhin sa malayo sa New York, sa isang mapayapang lugar na napapaligiran ng mga likas na bagay. Inirerekomenda din niya ang ilang mga antidepressant kasabay ng therapy. Sinasabi sa kanya na hahanapin niya ang pinakamahusay na psychotherapist. Sinabi rin niya sa kanya na gagawa siya ng schedule para sa kanyang anak na makakatulong sa pagpapabilis ng kanyang paggaling. Sinabi pa niya sa kanya na kung papalarin siya, maaaring mag-pop up ang mga alaala ni Irish paminsan-minsan at umaasa siyang maaaring bumalik ang mga alaala nito ng tuluyan. Wishing her the best in the end. Nadurog nito ang puso ni Grace. Ngunit tutulungan niya ang kanyang anak. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak.
Agad na tumawag ang doktor, sinabing kailangan nilang simulan ang paggamot kay Irish sa lalong madaling panahon bago lumala ang kanyang kondisyon. Manalangin lamang si Grace at umaasa na maging mas mabuti ang mga bagay. Siya ay lumilipad kasama ang kanyang anak na babae sa Texas. Hindi siya makakapunta sa Ohio. Kailangan ni Irish ng mga bagong alaala. Marahil ito ay mabuti para sa kanyang anak na babae. Para kalimutan ang tungkol sa Alexander Romano na iyon. Kung tutuusin, siya ang dahilan nito. Good morning Dr. Guzman. Binati ni Grace ang doktor sa harap niya, at maingat na tinatanaw ang mga cottage. Ito ang magiging tirahan nila mula ngayon hanggang sa maging maayos si Irish. Ngumiti sa kanya ang doktor. Good morning Mrs. Miller. Welcome and thank you for giving me the opportunity to help your child. Asan siya nga pala? Nasa van siya. Inirecommend ka ni Dr. Shane sa amin. Sana matulungan mo kami. Napakaraming pinagdaanan ng baby girl ko. I'll go get her now. Aalis na sana si Grace nang tawagin ulit siya ng doktor. Is anything wrong? Umiling lang ang doktor at ngumiti. I'm sorry sa nangyari. Isang malungkot na ngiti ang ibinalik ni Grace. Salamat doktor, sabi niya at naglakad papunta sa service van na naghatid sa kanila mula sa airport. Ang ganda ng lugar, mayroon itong mapayapang aura at tanawin. Gayunpaman, umaasa siyang hindi na sila magtatagal dito. Kailangang gumaling ng mabilis ang kanyang sanggol na babae. Nang makarating siya sa van, nakatayo na si Irish sa labas, nakatingin sa langit. Bakit mo ako dinala dito? Nadurog ang puso ni Grace na makitang ganito ang kanyang little girl. Akala niya ay magtatampo si Irish ngunit nagkamali siya. I love this place. Anong tawag dun? Tanong muli ng dalaga habang naglalakad patungo sa mga cottage. Ngumiti si Grace at sumunod sa kanya, dala ng driver ang mga bagahe. I'm glad na gustuhan mo honey. Huminto si Irish sa harap ng doktor na agad namang hinila siya ng friendly hug. Hi Irish, it's really nice meeting you. Nagsalubong ang kilay ng dalaga. Who are you? Inaasahan ng doktor ang tanong. I'm your new doctor. My name is Nathaniel Guzman. But you can call me Nathan. Sabi nito sa kanya na may matamis na ngiti. He needed to show her so much love, dahil bahagi yun ng therapy niya. Pumasok na tayo. Nagtimpla ako ng mainit na kape. Sa East Wing ka magstay at ako naman sa South Wing. Sana wag kang mag-alala. Naglakad silang lahat na nagbabahagi ng maliliit na usapan, maliban kay Irish na nanatiling tahimik. Kung inaakala nilang maganda ang panlabas na bahagi ng bahay, wala silang makikita. Mas maganda pa ang loob ng bahay. Ito ay mainit at maaliwalas. Inayos ng maayos at malinis. Maaari silang makakuha ng amoy ng kape at bagong lutong cookies. May maid ba tayo? Tanong ni Grace na ang tinutukoy ay ang malinis na bahay at ang makalangit na amoy. Isang matamis na tawa ang pinakawalan ng doktor. Hindi po, ma'am. Nag-bake po ako. Hindi po namin kailangan ng maraming tao sa paligid. Huwag po kayong mag-alala, ako po ang magluluto. Paliwanag niya. Umiling si Grace. No, hindi mo kailangan. Kaya kong magluto para sa atin. Nagkibit balikat ang doktor. The better for us. I love cooking but I'm not so good. Napahinto siya habang pinagmamasdan si Irish na nakatingin sa likod bahay sa bintana ng kusina. Mukha siyang nalilito at nalilito. Mukha siyang malungkot at malungkot. Naglakad siya papunta sa kanya. May maliit na lawa sa likod. Pwede tayong mag-swimming kung gusto mo. Iminungkahi niya. Hindi sumagot ang dalaga. Nanatili lang siyang nakatitig. Ang daming tanong na hindi nasasagot sa kanyang isipan. Sino ang mga taong ito? Bakit sila nagpapakita ng labis na pagmamahal sa kanya? Bakit siya nagising sa isang ospital? Bakit wala siyang maalala? Sino siya? Bakit parang nadurog at nag-iisa ang puso niya? Ngunit wala siyang maalala. A penny for your thoughts. Masayang tanong ni Dr. Nathan. Naramdaman na niya na ito ay magiging isang mahirap na kaso. Broken na ang babaeng minahal na niya ng sobra. Ipinaliwanag na ng kanyang ina ang nangyari sa kanya. Naawa siya sa dalaga. Napakaganda at inosente, ngunit napakalungkot at broken. Nakita niya ang kanyang mga larawan ngunit nakilala lang siya ng personal ilang minuto ang nakalipas, ngunit alam niyang kailangan niya itong pasayahin. Bagamat ang tanging naitanong niya sa kanya ay kung sino siya, namiss niya ang malambot nitong malambing na boses. Hindi pa rin siya nito tinitigan. Saan ang kwarto ko? Tanong niya bigla, iniiwasang makipag-eye contact sa sinuman sa kanila. Nakita niya ang pagluha ng mga mata nito. Nakatulong siya sa maraming tao na may post-traumatic stress disorder at palaging may matagumpay na kinalabasan. Ngunit sa pagtingin sa babaeng nasa harapan niya, alam niyang higit pa ang kailangan niyang gawin kaysa tulungan siya. Tumingin siya sa kanyang ina na nanonood ng palabas na may luhang mga mata. Let's go. Ituturo ko sa iyo ang mga kwarto. Anya, sumenyas na sumama sa kanya ang kanyang ina. No, please don't do this to me, I beg of you. Let go of me. Maawa ka mister, bitawan mo ako.
Nagising si Grace mula sa kanyang pagkakahimbing nang marinig niyang sumisigaw ang kanyang anak. Tumingin siya sa orasan, 2:54 a.m. Nangyayari ito sa nakalipas na 4 na araw ngayon. Magigising si Irish na sumisigaw paminsan-minsan. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang kwarto, bahagyang tinapik ang kanyang braso. Hindi nagtagal, nagpakita na ang doktor na si Nathan. Marahan niyang tinapik ang balikat niya, nagising siya. "It's fine, Irish. It's fine. Nandito na tayo," sabi nito sa kanya nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang maputlang pisngi habang niyayakap siya ng mahigpit. I saw him. I can't remember his name but I saw him. He was there, he was trying to take advantage of me. He was there. He's a monster. He's an animal. Napaiyak siya habang lumalakas ang hawak niya sa binata. Dahan-dahan niyang hinihimas ang buhok nito nang lumabas ang kanyang ina para kumuha ng baso ng gatas. "Hush now, dear. Wala na sila. Walang makakasakit sa iyo. Nandito kami ngayon. Kami ng mama mo." Nag-trigger ito sa kanyang emosyon at humiwalay siya. "Pero nakita ko siya." Galit na sigaw niya. "At wala kayong mga naroon para tulungan ako." Tumayo ang doktor at pumunta sa bintana, hinawi ang mga kurtina. "Come see this." Sinusubukan niyang ilihis ang atensyon nito at medyo gumagana ito. Pinunasan niya ang kanyang luha. "What's there?" Lumingon ito at ngumiti sa kanya. "Wanna come see for yourself or you want me to tell you?" "I could lie, you know." Pang-asar niya. Lumapit ito sa kanya at tinuro niya ang mga bituin. "Irish, we don't need to be there. The heavens are watching over you. Kita mo, hindi mo na mabilang ang mga bituin. Ganyan lang hindi mo mabilang ang bilang ng mga anghel na nagbabantay sa maganda mong kaluluwa." Sabi nito sa kanya habang nakatingin sa mga mata nito. Lahat ng ito ay lilipas din. Bahagyang naaliw si Irish, but he was there. Sabi niya sa mababang tono. Ipinatong ng doktor ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat. "And he's gone now." Pagkatapos ay hinila siya nito sa isang yakap. Just then, pumasok ang kanyang ina na may dalang baso at 2 antidepressant pills. "My baby, it's going to be over soon." Sabi niya sabay abot ng gatas at pills sa anak. She was not affected by the doctor. Napagtanto niya na isa lamang itong mabuting tao, hindi isang pervert gaya ng ibang therapist. Kanina pa nila binabantayan si Irish, kaya naman agad itong lumapit narinig niya ang pagsigaw nito. "Gusto mo bang bumalik sa pagtulog?" Mahinahong tanong sa kanya ng kanyang ina at umiling siya. Ang kawawang babae ay natakot sa mga kakilakilabot na bangungot na iyon. Palaging may isang lalaki na pilit na pinipilit ang sarili sa kanya. May isa pang lalaki na laging sumusubok na tumulong sa kanya. Hindi niya makita ang kanilang mga mukha o maalala ang mga pangalan. Ang alam lang niya ay pagod na siya sa lahat ng ito. "We could all just watch a movie then," mungkahi ni Grace. "I just want to be alone." Malungkot na sabi ni Irish sa kanila habang papunta siya sa kanyang kama at humiga sa kanyang kumot. Ang doktor at si Grace ay nagbahagi ng nakakaalam na tingin. Laging gustong mapag-isa ni Irish. Parehong humakbang palabas. "She needs to stop being alone. It's not helping," sabi ni Grace sa binata. Pinasadahan niya ng kanyang mga daliri ang kanyang luscious locks. "I know, ma'am. Nakaisip na ako ng idea na isama siya mamasyal kapag sumikat na ang araw. We'll go to the lake." Nag-propose siya. "That's a good idea. I'm begging you, Nathan, you need to help my daughter. She's not saying it but she's hurting a lot. That's why she's shooting us." Sabi ng babae, pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. "It's beautiful out here, right?" Tanong sa kanya ng laging masayahin at napakagwapong doktor. Halos 30 minuto ang inabot niya para kumbonsihin itong sumunod sa kanya. Nakatingin lang siya sa paligid na walang kibo. "Kahit ayaw mong aminin, it's beautiful." Binigyan siya nito ng isang malungkot na ngiti. "Just like you," dagdag niya sa ilalim ng kanyang hininga. Paulit-ulit itong nagsasalita sa kanya pero iiwas lang siya nito ng tingin na parang walang narinig. Napaungol ang doktor. "Come on Irish, talk to me. It's boring having a conversation alone." Tumango siya na parang bata. Nakatingin lang sa kanya ang dalaga. "Sorry." Pagkatapos ay naglaan siya ng oras upang basahin ang mga salita sa kanyang plain black shirt. "I am a virgin." Nang mapansin ni Nathan kung ano ang nakakuha ng atensyon niya, tumawa siya. "This is an old shirt," he said, wiggling his eyebrows playfully. "A very very old shirt, trust me." Ito ang naging dahilan ng pagngiti niya sa unang pagkakataon mula noong umalis siya sa ospital. Napabuntong hininga siya. All this while, napansin niya kung gaano siya kaganda, kahit na hindi siya ngumiti. Ngunit ang makita ang kanyang ngiti ay isang ganap na bagong bagay. Ang babae ay ganap na makapigil hininga, adorable. "I could take all day looking at you. You're the best patient I've ever had.
I'm sorry kung ano ang nangyari sa iyo, but maybe it was because the heavens wanted you to be with me. Inilapit niya ang ulo sa kanya, nanlaki ang mga mata. Nakangiti siya habang nakataas ang kanyang mga braso bilang kunwaring pagsuko. I mean bilang pasyente. Alam mo, I'm still your doctor. At dito na po, nagtatapos ang part 29 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.